Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong parating sa buhay mo in the next 2 years? Any challenges or winnings in life, positive or negative? Ang reading po na ito ay mag-a-apply sa susunod na 2 taon from 2026 to 2028. Ito pong reading natin is combination of tarot and astrology. Hugutan natin ng messages si Saturn kasi siya yung tinatawag na taskmaster planet or planet of challenges. Maring may ma-share rin po ako na ilang info in regards dito. Agad-agad Cancer, kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Cancer energy tayo, 2026 to 2028. Ano po nga asahan ng mga taong ito? Cancer, guidance advice para sa kanila. Anong parating na challenges, winnings in life, message? The Sun. The Sun, kahit pa naka-reverse or nakabaliktad sa ating baraha, the Sun is still the Sun. Si Haring Araw pa rin yan. Maybe a reminder to stay optimistic. Stay positive sa buhay. Hindi madali, walang madali. Ang topic natin ay about challenges. But if you stay optimistic lang, ayan, ito na. Wheel of Fortune. Sabay, ang araw lulubog, lilitaw. As a Cancer, you are ruled by the moon. Isang indikasyon na lagi nyo nga alalahanin. Ano mang pinagdadaanan nyo, the wheel of fortune, ups and downs, highs and lows, sisikat ang araw. Lumubog man ang araw, lumubog ka man, sisikat at sisikat ka. Babangon at babangon. Laban lang. Okay? Wheel of Fortune. Actually, speaking of fortune, still, Jupiter, the planet of fortune, i-share na natin ito agad sa inyo. Currently, nasa inyong mga sign Cancer. Nasa inyo pa rin ang alas. Kayo pa rin ang matatawag na celestial favorite. Yes po. Kung hindi nyo masyadong naramdaman yung presensya ni Planet Fortune, Jupiter kasi is the planet of good luck, good fortune, wealth, money, happiness, fulfillment, at yung ilan pang magagandang definisyon ng Jupiter. Marahil kailangan ko na itong mabanggit agad sa inyo, kumbaga ito yung winnings, kasi si Jupiter nag-retrograde siya nitong mga nakalipas na buwan, para siyang kapag naka-retrograde po ang isang planeta, parang hindi ganun kaganda yung flow niya, para siyang tulog. Pero, maniwala tayo ha. Believe, dream, believe, survive. As a Cancer myself, kayo ay aking mga katukayo. Si Jupiter po kasi ay gumising na. Nag-direct na ngayong Marso. March 2026, ito by the time na mapanood nyo, kayo po ay aking binabasahan. Gising na ang presensya ni Jupiter at higit nyo nang mararamdaman until Jupiter will stay in your sign until June, July. Okay, so from now, March to July, claim natin na uulan ng biyaya. I-claim natin yan, guys. Sige, add muna tayo. Para ito na yung winnings, no? Add pa tayo, Cancer. Anong asahan nyo in the next 2 years? Guidance. Advice. 3-3. Add pa tayo. Anong parating? Any winnings or challenges para sa mga Cancer? Okay, medyo madami to. Ito na naman po yung kukunin ko, no? Yung pinakahumalap, guys. Okay. So, pasok na natin si Saturn, the planet of challenges. Kasi it just entered your 10th house of career. Yes. Ayusin natin. So, sa trabaho naman, wala namang madali. Nariyan talaga yung ilang challenges or higit kayong makakaramdam ng ilang challenge, ilang demands sa nakatataas or pagdating sa inyong mga clients. Actually, maganda si Saturn sa 10th house kasi natural placement na yan. Kumbaga, komportable siya dyan.
This is something, Cancer, hindi nyo kailangan laliman or pangambahan. Kung tatanggapin nyo yung ilang responsibility, obligations at work nang mayroong klaro, handa kayo, itong pagstay ni Saturn sa inyong career house, it will be worth it, guys. Basta't papaangatin nyo lang yung paglaban sa buhay. Patuloy lang kayong mag-grind, work kung work, and your hard work will be paying off, guys. Actually, hindi imposible na kayo'y higit mapo na ngayon ng someone na katataas. It could be a boss, mentor, client na meron kayo. Saan man kayo higit na naglala ng enerhiya, kung saan kayo kumikita, may pag-increase po tayong possible increase sa inyong sweldo or sa inyong status, sa inyong position, may pag-level up. Gaano man kalaki kaliit ito, pero again, this is something talaga namang masasatisfy, merong satisfaction, contentment, kasi pinagsikapan, pinaghirapan. Patuloy nilang paniwalaan ang sarili. Kasi again, part nitong success, yes, claim na natin na merong success, the Wheel of Fortune. Great sign of success, guys. Naka-align ng mga sitwasyon. Pero ups and downs yan. With the sun, stay optimistic. Hindi magiging madali. May ilang challenges, difficulty, pero kung ma-handle mo itong ilang responsibility, actually, mai-enjoy mo yan. Mai-enjoy mo yung para bang fruit of labor na matatawag. Patuloy nyo lang i-remind ang inyong mga sarili sa inyong makakayanan. Kasi along with your other cards, I will be honest, for some of you, marahil ay wala tayong higit na kalaban minsan kundi ang ating isipan ng ating sarili. Stay positive, be confident, remind nyo na meron kayong kapasidad na ma-handle ang mga obligasyon na ito. Kasi sa true, maaring lang ito, for some of you, ilang obligations sa work na baka ma-overwhelm kayo or parang feeling nyo ang dami or feeling nyo hindi nyo kaya. Lagi nyong tatandaan na walang ipapaangat, walang ibabagsak or ihahain sa inyong mga lamesa ang nakatataas na hindi nyo kakayanin. Ibibigay at ihahain yan sa'yo kasi alam niyang makakaya mo. Alam niya na meron kang natural na kakayanan para magampanan ito. Okay? For some, maaring maramdaman lang yung pagkahigpit. Pagkahigpit saan? Sa paraan? Sabi ko nga sa mo nakatataas. Oo, maaring subukin kayo nung taong ito, if ever. Pero sa true, huwag niyo isipin na ito'y pagkahigpit. Okay, huwag niyo isipin na parang pinapahirapan kayo. Although, ayun na yun, maaring challenging ang mga situation or maging challenging ang ilang tao sa paligid, sa workplace, or sabi ko nga, someone nakatataas ito. It's okay. It's okay, Cancer, to pause, to recharge your energy, pahinga, the strength card, the sun, kasi baka higit na ma-occupy yung inyong mga isipan or pagkatao sa trabaho sa mga susunod na buwang ito. Pahinga, hinga, recharge. Pahinga saglit. Okay, pahinga pag may time tapos laban ulit. Hanggat kaya, tulungan na huwag magpa-apekto sa ilang drama-rama sa paligid. Bakit ba tayo nagwo-work? Bakit tayo patuloy na nagsushow up sa trabaho? Para sa goal mo. Para sa mga personal mong nakikitang ikaw sa future or in the long run. Huwag ka papaapekto Laban lang kasi yan po ay ilang test, part of your mission na kailangan mong panghawakan at malagpasan. At once na lisanin na ni Saturn ng iyong 10th house, in the next 2 years, guys, magstay ito in the next 2 years, mabilis lang naman ang pagkakataon ng panahon. As I've mentioned, yung feeling will be fulfilling at hindi posible na ma-awardan ka. Maring makareceive ka ng rewards, gaano man kabongga kaliit, sa reality magkakaiba po ang bawat isa. Pero marirewardan yung effort mo, yung sipag at syaga na yung inilaan sa iyong buhay paggawa. Basta syempre paalam mo sa sarili mo na patuloy ka lang ng laban. Guys, ang tanging maiwan lamang po ng mga baraha
Ito lamang po yung maring kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Okay, pero yung resulta, yung pinaka-outcome, yung finale sa inyong teleserye, of course, ay wala po sa mga baraha. At the end of the day, everything's still up to you, Cancer. Patuloy ka lang mag-show up, ha? Laban tayo. Kahit sa mga pagkakataon na tayong mapanghinaan ng kalooban. Other messages, guys, I see healing pagdating sa family, home, or friendship, your circle of friends. 333 actually. Dalawa lang ito ha. Para sa ilan maring naramdaman na ito. If ever, kung naramdaman nyo na meron kayong ilang tension, nakatensyon sa friendship, sa inyong mga friendship sector. Kumbaga, ginulat na kayo ng ilang pagkakataon sa part na yan. Hindi naging madali ang mga bagay sa connections. Pero hindi po imposible na mas may kalma na, may liwanag na sa ilang koneksyon na ito sa pamilya at mga tao sa inyong paligid. 3. Connected ito astrologically pagdating sa inyong mga siblings, if ever meron, relatives, your family, your neighborhood, dyan po yan pumapasok. Sa ilang connections, friendship, ipasok na natin lahat. I see healing opportunities, healing conversations, yes. Maaaring kahit over the net ito, merong reconciliation, reconnection, reunion, may pag-aayos, may magtatapos na hindi kagaanan o ilang, eto nga yun, yung ilang drama na pwede nyo pinagdaanan nitong mga nakalipas. Kung ngayon pa lang ito pagdadaanan, Cancer, everything is temporary, huwag kayong masyadong mag-rely, huwag kayong ma-stuck sa situation na yan. Move forward. Okay, lilipas yan. At the end of the day, may liwanag, merong kasagutan sa ilang pwede niyong katanungan na umangat. Okay, healing. I see healing. May pag-aayos po. Malalagpasan yan. At dyan, higit kayong pagtitibayan sa pamilya at sa ilang sektor ng relasyon sa inyong paligid. Maring may travel opportunity din, pero parang mas kalma lang ito, tahimik, or meron kayong ilang nilulook forward sa hinaharap. Any travel goals or travel plans ba ito? Yes, hindi yan imposible, pero sabi ko nga, maaaring in the next 2 years, higit kayong manlaban sa work. Pero pwede naman connected dito sa work, if ever, yung travel na ito. Why not? Or babalikan ko yan, guys, ha? Other messages. Hindi kailangan laliman or katakutan. Maaring ilan sa, ito yun ha, I'm getting a message for some of you. Merong pwedeng pagdaanan sa ilang relasyon na to in the next coming months. Maaring gulatin kayo ng ilang pagkakataon. Merong ma-reveal na information, balita, na sikreto, ayan. Wala naman talaga tayong control, guys, sa kung ano mang pwedeng ihain ng universe. Pero may ilang parang hidden, naka-hide, hidden matters or hidden enemies ang parating ngayon pa lang para kasi nakikita lalo pa kung mag-resonate na nagle-level up kayo, umaangat. Kasi nagsisipag kayo okay, push kung push. So meron sa ilang sa paligid nyo, so sana hanggat kaya sa mga susunod na buwan, maging malinaw sa inyo, klaro, kung sino ang pagkakatiwalaan. Okay? Hindi kailangan laliman yun. Or maaring may ilang tao lang talaga na higit kayong kailanganin, hanapin sa mga susunod na yugto ng inyong buhay. Yes. Healing, guys. Hindi isang health advisor si Moonchild ha. Maaring connected ito if ever merong magpapalakas pagdating sa, parang kayo itong andito kayo itong mag-a-assist or kayo itong hahanapin. Reversal yung energy natin, guys, ha. So, maaaring may ilang ganapan na kakailanganin talaga kayo ng mga taong ito. Kailangan ng lakas, okay, at kayong paghuhugutan. Ganon yung energy. Other messages, higit na lalakas ang inyong mga intuition, Cancer, sa mga susunod na buwang ito. Maaring for some, kung kayo itong mismong dumadaan sa proseso ng healing, physically, mentally, emotionally, or even spiritually, yes, maybe a reminder ito na bigyan nyo rin ng priority ang inyong mga sarili, pahinga pag may time,
or magandang pagkakataon ito to consult someone professional po. Someone guide na matatawag, a mentor, a doctor, depende kung saan kayo medyo nagkakaroon ng struggle. Okay, may healing guys, lalo kung hindi nyo ito babaliwalain. At mapapangat nyo yung awareness and clarity na kailangan ito ay harapin. Okay? For some, maaring at one point sa mga susunod na buwang ito, higit na mapagninilay na naising mapag-isa na okay lang naman. Kasi very reflective din yung energy na aking nakikita. Yung inyong mga intuition, guys. Higit kayong, para bang higit na magiging active yan, mabubuhay. Kung paano kayo makaramdam. So take it easy kasi baka lahat mahatak nyo yung enerhiya sa inyong mga paligid at kayo itong mapanghinaan. Ganun yung message na nakikita ko. So it's okay to pause. Sabi ko nga, magpahinga, recharge, let go, release itong ilang energies na ito na alam nyo hindi makatutulong sa inyo. Maging aware kayo doon, ha? At kung kakailanganin nyo lang naman or nanaisin, if you're into journaling, kahit sa inyong mga simpleng CP, mag-take down kayo ng notes, isulat nyo yung inyong mga nararamdaman. I feel na malaking bagay yun. Okay? Listen to your intuition, guys. Follow your heart. Overall, Card of Destiny, si Wheel of Fortune, naka-align ng mga situation, ups and downs, highs and lows. Ano man ang pwede niyong pagdaanan, merong purpose, merong dahilan. Hindi yan again ihahain ng taas nang wala lang. Ito ay part ng mission. Part na naka-destined ang mga sitwasyon. Para saan, Moonchild? Paano yung mga hindi madali? Especially yung mga hindi madali, yung mga challenging. Para rin po yan sa inyong higit na ikatitibay, ikalalakas sa buhay. Ito yung umaangat na guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, 2026 to 2028, Cancer.